sa Art Accomplished 2024 Year-End Report. Itinatampok ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang patuloy na pakikipagtulungan nito sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang higit pang mapahusay at mapabilis ang serbisyo publiko sa buong bansa. Noong Enero 2024, idinaos ang kauna-unahang Economic and Ease of Doing Business Briefing kasama si Special Assistant to the President Frederick Go upang magbigay ng mahahalagang impormasyon sa mga stakeholder tungo sa kalagayan ng ekonomiya at mga reforma sa pagpapadali ng negosyo sa bansa. Bilang bahagi ng dedikasyon ng ARTA sa pagpapabuti ng ease of doing business, kinikilala ng ahensya ang mga natatanging tagumpay ng mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ipinapatupad ng IBOS sa bisa ng Joint Memorandum Circular sa pagitan ng ARTA, DTI, DILG at DICT na naging daan para sa mas maginhawang serbisyo para sa business registration at renewals. Umabot sa 112 LGUs ang matagumpay na nakapagpatupad ng Fully Automated Electronic Business One-Stop Shop o IBOS, higit pa sa target na 100 LGU sa 2024. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas mabilis at mas accessible na serbisyo para sa mga business registrations at renewals. Sa bilang na ito, 71 na natatanging LGUs ang binigyan ng plaques, seals at certificates of commendation para sa kanilang natatanging dedikasyon at inobasyon sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang mga pagkilalang ito ay nagpapakita ng hindi lamang sa pagsunod, kundi pati na rin ng pamumuno sa pagtaguyod ng digital transformation sa kanilang mga komunidad. Tunay na isinasabuhay ng mga LGUs na ito ang misyon ng ARTA na magbigay ng mas epektibo at modernong serbisyo ng pamahalaan. Naipakita rin ng ARTA ang pag-usbong ng IBOS sa mga lokal na pamahalaan na nagpapatupad ng mabilis, episyente at modernong sistema ng business registration at renewals. Ayon sa talaan ng processing times ng mga LGUs na inisyal na naging IBOS compliant noong 2022, ang ilan sa may pinakamabilis na processing time sa kasalukuyan ay ang Quezon City na halos 1 minuto lamang ang kailangan upang mag-renew ng business permits kung kumpleto ang mga dokumento at 30 minuto naman para sa bagong applications. Sa Navotas City naman, 20 minuto na lamang ang itinatagal ng business registration at renewal. 5 minuto sa Valenzuela City, habang 15 minuto naman sa Marikina at Muntinlupa City. Halimbawa, ang revenue collections ng Marikina City ay tumaas mula 767.266 million pesos noong 2022 patungong 993.95 million pesos noong 2023, habang ang Pasay City naman ay nagtala ng pagtaas ng revenue mula sa 1.93 billion pesos noong 2022 na naging 2.999 billion pesos noong 2023. Ang tagumpay na ito ay patunay ng dedikasyon ng ARTA at ng mga LGU na gawing mas mabilis at madali ang proseso ng pagninegosyo na nagresulta sa mas maayos na serbisyo para sa ating mga kababayan at mas malawak na oportunidad para sa kaunlaran. Alinsunod sa layunin ng Bagong Pilipinas, isinusulong ng ARTA ang Nationwide Roadshow, isang inisyatiba upang mapalapit ang gobyerno sa mamamayan sa pamamagitan ng 34 na makabuluhang town hall meetings na isinagawa sa buong bansa noong 2024 na engganyo ang mga mamamayan at stakeholder na makilahok sa talakayan tungkol sa paglikha ng mas streamlined na sistema ng pamahalaan. Ang mga pagtitipong ito rin ay nagsilbing lugar para sa pagpapalitan ng ideya, pagtugon ng mga suliranin at pagpapatibay ng mga ugnayan na umaayon sa ating layunin na bumuo ng mas maunlad na bagong Pilipinas. Bukod sa mga talakayan,
Ang mga town hall meetings ay naging pagkakataon upang maibahagi ang mga kwento ng tagumpay at hamon mula sa mga mamamayan at lokal na lider. Ang direktibang pakikipag-ugnayan na ito ay nagbigay ng mas malinaw na direksyon sa mga susunod na hakbang ng ARTA para sa mas makabagong pamamahala. Sa ilalim ng Executive Order No. 32, nagkaroon ng makabuluhang pagbabago sa proseso ng pagtatayo ng telecommunication infrastructure mula sa dating 255 hanggang 300 araw na pagpuproseso para sa end-to-end energization ng telco tower. Ito ay bumaba na lamang sa 59 na araw sa ilalim ng full implementation ng executive order na nagresulta sa 80.33% na pagpapabili sa proseso ng aplikasyon. Nabawasan naman ang mga kaukulang mga permit para sa Passive Telecommunication Tower Infrastructure o PTTI mula sa 13 patungo sa 8. Samantalang ang mga kailangang dokumento naman ay bumaba mula sa 86 patungo sa 35 at pati na rin ang karaniwang oras ng pagproseso mula sa 241 na araw ng trabaho patungo sa 16 na araw na lamang. Para naman sa mga poste at pasilidad ng fiber, ang mga kinakailangang permit ay nabawasan mula sa 11 patungo sa 5. Samantalang ang mga kailangang dokumento ay bumaba mula sa 62, ngayon ay 26 na lamang. At ang karaniwang oras ng pagpuproseso ay pinaikli mula sa 868 na bilang na araw patungo sa 74 na araw na lamang. Ang mga numerong ito ay nagsisibing patunay ng progreso na kinilala ng World Bank Group. Kasalukuyan namang nakikipagtulungan ang ARTA sa Pangulo upang gawing permanente ang mga reformang ito sa pamamagitan ng paglalabas ng isang executive order. Ang tagumpay na ito ay nakamit sa pakikipagtulungan ng Meralco, Department of Information and Communications Technology, Department of the Interior and Local Government, National Telecommunications Commission, at mga pangunahing telco companies tulad ng PLDT, Globe Telecom, Smart Communications, at Dito Telecommunity. Ang kooperasyon ng mga ahensya at pribadong sektor ay naging susi tungo sa pagbawas ng mga balakid at pagpapabuti ng koneksyon ng internet sa buong bansa. Bukod dito, mula Mayo 2022 hanggang Mayo 2024, tumaas ng 48.14% ang bilang ng mga naaprobahang permit mula sa 6,117 patungong 9,062 ayon sa datos ng Department of the Interior and Local Government. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng positibong epekto ng streamlined processes at mas pinabilis na mga hakbang na itinakda ng ARTA. Noong 2024, nagkaroon din ng 2 telco workshop na nagbigay daan sa mas malakas na kooperasyon sa pagitan ng pamahalaan at mga telco and tower companies upang mapabuti ang pagdevelop ng infrastruktura at mas mapabilis ang internet connection para sa mga mamamayan sa buong bansa. Ang mga inisyatibang ito ay patunay sa dedikasyon ng ARTA sa pagpapabuti ng connectivity sa bansa at pagtugon sa pangangailangan ng mas epesyenteng serbisyo para sa ating mamamayan. Lumagda rin ng Memorandum of Understanding ang ARTA at ang Chief Executive Officer ng PLDT Smart na si Ginoong Manny V. Pangilinan noong Setyembre 2024 upang pagtibayin ang suportang ibinibigay ng kumpanya sa Paspas Pilipinas Paspas Project na mahagi naman ang MVP Group na mga computer units na ipinamimigay sa piling LGUs upang makatulong sa pagtatatag ng mga ito ng kani-kanilang ibos. Ang ugnayang ito ay nakatuon sa pagpapabilis o streamlining at digitalization ng business permitting at licensing system sa mga lokal na pamahalaan. Sa ilalim naman ng proyektong Pinas Bilis, nakapagbigay rin ang ARTA sa pakikipagtulungan ng Aboitiz Group ng mga Pinas Bilis EBOS package na makatutulong sa mga piling LGUs na makapagtatag ng kanilang EBOS. Ang mga package na ito ay naglalaman ng computer units, printers at scanners na ipagkakaloob ng libre sa mga piling lokal na pamahalaan. Noong 2024,
ang City Government of Lipa at Lapu-Lapu City ang mga natukoy bilang benepisyaryong lungsod na nakatanggap ng Pinas Bilis e-Boss Package. Ang Philippine Global Competitiveness Dashboard ay isang online platform na inilunsad ng ARTA katuwang ang Asian Institute of Management o AIM na kung saan magsisilbi itong scoreboard para sa mga negosyante, mamumuhunan at mga ekonomista. Naglalayon ito na makapagbigay ng impormasyon hinggil sa kung gaano kahanda ang Pilipinas na makipagkumpetensya sa ibang bansa hinggil sa pagninegosyo. Malalaman din sa pamamagitan nito kung ano-anong mga sektor ang nangangailangan na palakasin at paunlarin. Makatutulong ito hinggil sa paggawa ng desisyon upang mapaunlad ang ekonomiya ng ating bansa. Sa likod ng bawat numero at datos na makikita sa Philippine Global Competitiveness Dashboard ay ang masusing pagsusuri at kolaborasyon ng iba't ibang ahensya. Sa pamamagitan ng dashboard na ito, may malinaw na gabay ang pamahalaan at mga stakeholders sa mga susunod na hakbang na kailangang isagawa upang mapataas ang competitiveness ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. Sa tulong ng mga development partners na pinangungunahan ng United Kingdom Government, pinalakas naman ng PRISM o Policy, Reform, Innovation, and Streamlining Management o PRISM ang kakayahan ng ARTA na maghatid ng epektibong pagsasanay at pagbabahagi ng kaalaman nang walang dagdag na gastos sa ating pamahalaan. Pinatibay rin ng PRISM ang kolaborasyon sa pagitan ng ARTA at mga educational institutions upang mas mapalawak ang saklaw ng pagsasanay at kaalaman sa buong bansa. Ang PRISM ay isang learning management system na maaaring ma-access ng marami. Ito rin ay isang online learning management tool o self-paced learning tool na nagbibigay daan sa mga trainees na matuto sa kanilang sariling oras. Ipinagmamalaki rin ng ARTA ang ENRICH o Empowering Next Generation Regulatory Impact Assessment Champions. Isa itong programang naglalayong sanayin at palakasin ang kakayahan ng mga susunod na henerasyon ng mga kawani ng gobyerno pagdating sa Regulatory Impact Assessment. Sa pamamagitan ng pagsasanay at mentorship, tinutulungan nito ang mga kalahok na magkaroon ng mas malalim na pangunawa at epektibong kasanayan sa pagsusuri ng mga regulasyon para sa mas mahusay na pamamahala. Sa kasalukuyan, 343 na ang mga bagong RIA champions mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang matagumpay na nakapagtapos ng ENRICH na nagbigay ng malaking kontribusyon sa reforma sa kani-kanilang mga institusyon. Dahil sa ENRICH, ang mga trainees ay natuto ng epektibong pagsasagawa ng Regulatory Impact Assessments. Ang programang ito ay nagbibigay daan sa kanila na maging mas mahusay sa pagbuo ng mga makabago, naaangkop na regulasyon at pulisiya para sa bansa. Ang Nationwide Ease of Doing Business Convention noong 2024 ay ginanap sa loob ng 3 araw at dinaluhan ng mga pangunahing stakeholders mula sa iba't ibang sektor. Sa unang araw, tinalakay ang mga pinakabagong reforma sa ease of doing business at ang mga pangunahing tagumpay ng iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Sa ikalawang araw, nagkaroon ng workshops at panel discussions na tumutok sa pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor upang mapabilis ang mga proseso ng negosyo. Bukod pa rito, ipinresinta rin ang ECMS o Electronic Complaints Management System na magbibigay daan para sa mas madali at mabilis na pagsusumite ng mga reklamo ng publiko laban sa red tape at iba pang suliranin sa serbisyo publiko. Sa mga darating na taon, layunin ng ARTA na gamitin ang Artificial Intelligence o AI sa ECMS upang higit na mapahusay ang proseso ng pagresolba ng mga reklamo. Sa tulong ng AI, mas mabilis na matutukoy at mareresolba ang mga issue na magreresulta sa mas maayos at maagap na serbisyo para sa mga mamamayan. Bukod pa rito,
Nagsagawa rin ng ARTA ng Ease of Doing Business Summits sa lungsod ng Baguio para sa Luzon, sa lungsod ng Iloilo para sa Visayas at sa lungsod ng Zamboanga para sa Mindanao. Ang Philippine Business Regulations Information System o PBRIS ay isang sentralisadong plataporma na naglalaan ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga regulasyon na kailangang malaman ng taong bayan. Layunin nitong gawing mas malinaw at madaling unawain ang mga panuntunan at mga regulasyon at pulisiya ng gobyerno upang makatulong sa mga negosyante at mamumuhunan. Mula sa ikalawa hanggang sa ika-4 na bahagi ng 2024, 33 ahensya ang matagumpay na nagsanay sa paggamit ng sistemang ito. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapabuti ng mga panukala at serbisyong pangnegosyo. Noong 2024, matagumpay na sinanay ng ARTA ang 48 ahensya ng gobyerno, isang mahalagang hakbang sa pagpapabuti ng serbisyo publiko. Sa tulong ng Anti-Red Tape Electronic Management Information System o ARTEMIS, mas madali na para sa mga ahensya ng gobyerno na isumite ang kanilang Citizens Charter. Para naman sa publiko, mas madali na nilang makikita, mada-download at mabibigyan ng komento ang mga Citizens Charter na ito. Maaari na lamang bisitahin ang Artemis upang malaman kung ano ang mga kailangang dokumento sa isang transaksyon at kung gaano ba ito katagal iproseso. Ang Artemis ay na-develop sa tulong na rin ng UP PAF Respond. Naganap din ang 2024 Report Card Survey Awards na nagbigay parangal para sa mga ahensya ng gobyerno para sa kanilang pagganap sa pagpapabuti ng serbisyo publiko. Ang mga pagkilala sa 2024 Report Card Survey Awards ay patunay ng pagsusumikap ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na maghatid ng dekalidad na serbisyo publiko. Ang mga awardees ay nagsisilbing modelo para sa iba pang ahensya na pagbutihin pa ang kanilang mga proseso. Ang mga inisyatibo sa ilalim ng Executive Order No. 59 ay nagpasimple sa proseso ng pagkuha ng permit para sa mga mahalagang proyektong pang-infrastruktura upang makatulong sa paghahatid ng serbisyo sa iba't ibang sulok ng bansa. Bilang lead agency para sa World Bank Group's Be Ready initiative sa Pilipinas, aktibo ring nakibahagi ang ARTA sa proyektong ito upang mapabuti ang business environment sa buong bansa. Sa pamamagitan ng partisipasyong ito, natukoy ang mga priority areas kung saan mas kailangang tutukan ang ease of doing business. ARTA Champions ay mas pinalakas noong 2024 sa pagdating ng karagdagang 26 na mga bagong miyembro, dagdag sa kabuuang bilang na 36. Kasama ang mga bagong champions ay ang American Chamber of Commerce of the Philippines Incorporated o AmCham, British Chamber of Commerce o BCCP, GCash, European Chamber of Commerce of the Philippines at iba pang malalaking organisasyon na tumutulong sa pagpapalawig ng reforma laban sa red tape. Upang maipahatid ng ARTA ang mga proyekto at serbisyo nito sa mas nakararaming Pilipino, ang mga media conference ay nagbigay daan sa transparency at patuloy na pag-uulat sa publiko bilang bahagi sa dedikasyon ng pamahalaan na makapagbigay ng wasto at tamang impormasyon sa mamamayang Pilipino. Nagpapasalamat rin ang ARTA sa lahat ng karangalan na nagsisilbing patunay sa mga tagumpay na ating narating sa taong 2024. Management Excellence Award, Advocate for Digital Empowerment Award, at Asia's Outstanding Leadership in Anti-Red Tape Initiatives Award. Bilang bahagi ng mga tagumpay ng ARTA noong 2024, tampok ang mga kontribusyon ng legal group, pati ng admin at finance group na nagbigay ng mahalagang suporta sa iba't ibang inisyatibo ng ahensya. Mula sa legal group, matagumpay nilang naisakatuparan ang mga pangunahing ligat na hakbangin upang maipatupad ang mga reforma sa ease of doing business. Aktibo rin silang tumutulong sa pagresolba ng mga reklamo laban sa red tape na nagresulta sa mas mabilis at episyenteng serbisyo publiko.
Bilang bahagi ng kanilang mga tagumpay, naitala ng ARTA ang kabuuang 24,693 na reklamo at hinaing na natanggap hanggang December 27, 2024. Sa bilang na ito, 24,409 o 98.85% ay matagumpay na naresolba at naipasa sa kaukulang ahensya, habang may 284 na kaso ang nananatiling aktibo. Sa Admin and Finance Group naman, inilunsad ang Human Resource Information System o HRIS na nag-automate ng mga proseso sa pamamahala ng empleyado, tulad ng pag-monitor ng attendance, payroll at iba pang mga kaugnay na sistema na nagbigay ng mas epesyenteng operasyon sa mga kawani ng ARTA. Kasama rin dito ang matagumpay na pagsasagawa ng Development Academy of the Philippines Strategic Planning na naglatag ng malinaw na direksyon para sa hinaharap na inisyatibo ng ARTA. Sa pamamagitan ng mga planong ito, mas lalo pang nagpatibay ang strategic positioning ng ARTA sa larangan ng ease of doing business. Ang Quality Management System o QMS ay patuloy ding pinahusay ng Admin and Finance Group nito upang masigurong nakabatay sa mataas na pamantayan ng kalidad ang lahat ng proseso at serbisyo ng ahensya. Kasabay nito, ang audit activities ay naging epektibong mekanismo upang masigurong sumusunod ang ARTA sa mga tamang criteria at patakaran na nagresulta sa mas epesyenteng operasyon ng ahensya. Sa bawat hakbang, bawat inisyatiba at bawat proyekto, layunin ng ARTA na maging inspirasyon at maging katuwang ng bawat Pilipino sa pag-abot ng mas maunlad na kinabukasan. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., katuwang si Secretary Ernesto V. Perez, sama-sama nating buuin ang isang bagong Pilipinas tungo sa mabilis at epektibong pamamahala sa gobyerno at pagbibigay ng serbisyo publiko. At ito ang Art Accomplished 2024 Year-End Report.